Sasalang na sa public interviews ang 15 nominado sa pagka-Associate Justice ng Korte Suprema. Ito po ang posisyong nabakante ni ngayon Chief Justice Maria Lourdes Sereno. At katulad ng mga nominado noon sa pagka-Chief Justice, pipirma rin sila ng waiver para mabuksan ang kanilang bank accounts. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, tinakda na nga sa October 23 at 25 yung public interviews para sa mga nominado bilang Associate Justice ng Korte Suprema. Yan yung posisyon na nabakante ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Tulad ng proseso ng pagsasala sa nominees para sa Chief Justice, magiging mabusisi rin daw ang Judicial and Bar Council sa paghahanap ng mauupo sa bakanting posisyon para sa Associate Justice ng Korte Suprema. Pareho ang requirements ng Chief Justice at Associate Justice sa ilalim ng konstitusyon. Dapat natural-born citizen, edad 40 pataas at may 15 taong law practice sa bansa. Sa ngayon, 15 nominees ang in-schedule na ng JBC para sa public interviews sa October 23 at 25. Pito rito galing ng Court of Appeals, si CA Presiding Justice Andres Reyes Jr. at sina CA Associate Justice Ramon Bato Jr., Rosemary Carandang, Magdangal de Leon, Isaias Dikdikan, Jose Reyes Jr. at Noel Tiham. Nasa listahan din si Sandigan Bayan Associate Justice Maria Cristina Cornejo at dating RTC Judge Adoracion Cruz Avisado. Tatlo naman ang galing sa academe, sina dating University of Perpetual Help System Law Dean Jose Santos Bisquera, dating UP Law Dean Marvic Leonen at dating Energy Secretary Rafael Lutilla. Tatlong kandidato para sa Associate Justice ang di na isasalang sa public interview dahil na-interview na sila noon ng ma-nominate din para maging Chief Justice. Sina De La Salle University Law Dean Jose Manuel Jocno, Securities and Exchange Commission Chair Teresita Herbosa at dating Ateneo Law Dean Cesar Villanueva. Tulad sa nominees noon sa pagka-Chief Justice, bukod sa pagsusumite ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, pipirma rin ang mga nominado ng waiver para mabuksan ang kanilang bank accounts. Umaasa ang JBC na tututukan rin ng publiko ang proseso sa pagsasala ng mga nominado para maging Associate Justice ng Korte Suprema. It just so happened that the Chief Justice has already been appointed. Please remember that the Chief Justice has an equal vote, has the same vote as that of an Associate Justice. So, in terms of importance, this is also important, no? And it's very important that the one that should be appointed should also be very much qualified. Jessica, mula dyan sa 15 nominado, gagawa ng shortlist itong JBC na siyang isusumite sa Pangulong Aquino. Meron siya hanggang November 22 para magtalaga ng bagong Associate Justice kung sakasakali. Yan na yung pang-apat na appointee ng Pangulong Aquino dito sa Korte Suprema. Jessica. Okay, so Ruth, dapat dadaan na naman lahat ng mga nominado doon sa proseso na pinagdaanan na ng Korte Suprema nung namili sila ng Chief Justice. Tama, Jessica. Yung kung napansin natin yung dati, no, naging masusi yung mga interview sa kanila. So, ganun din ulit yung proseso dahil i-bring up din ng JBC sakaling may mga nag-file ng mga opposition or even mag-entertain din sila ng mga questions din kahit yung mga sinasend dati through Twitter at yung iba, even text messages. No? Although sabi sa atin kanina ni Atty. Mejia, hindi pa daw buo yung guidelines para dyan sa public interviews at maging sa media coverage, pero ilalabas naman daw dyan bago yung October 23 and 25 interviews. Okay, pero paano nabuo itong listahan ngayon ng mga nominee? May mga nag-nominate din sa kanila o did they nominate themselves? O pinili ba sila ng Malacanang? Pareho yun, Jessica. May mga groups na nag-nominate dito sa ilang personalidad at yung iba naman mismong sila yung nag-apply para dun sa posisyon, Jessica. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.